Hanggat may nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping panghihinayang. Ikaw ba, yes friend, meron ka bang taong masasabi mong pinanghihinayangan mo? Yung taong nasa'yo na, pinakawalan mo pa. Tapos, mas nakita mo lang yung halaga niya nung napunta na siya sa iba. Yan yung sinasabi nating minsan sa buhay, may mga bagay tayong hindi pinag-iisipan. Kaya sa huli, agad rin nating pinagsisisihan. No? Gaya na lamang ng minsan mo siyang alukin ng hiwalayan, pumayag. Nga, diba? Ang lakas-lakas ng loob mong sabihin, break na tayo! Sinabi niyang, go! Yan sinasabi ko sa'yo, minsan yung tapang natin dapat nilulugar natin. Yan, gusto mo Disney princess ka pero mas matapang ka pa kay Lion King. Sa dulo nga, diba? Ganun talaga ang buhay. Minsan, kapag ito na yung pagkakataon na ibinigay sa atin para makalaya sa isang tao, yun na yun diba? Kaya minsan, yung mga taong agad-agaran nating inaalok ng hiwalayan, minsan kinakagat nila yan kasi yan na lang din yung moment na hinihintay nila, diba? Yung moment na hinihintay nilang ikaw na ang maunang sumuko para sa kwento, hindi sila ang masama. Diba? Ikaw din kasi minsan ilugar mo rin yung tapang mo. Minsan ilugar mo rin or pag-isipan mo rin ng mabuti yung mga binibitawan mong salita, lalo na dyan sa partner mo. Yan din kasi yung hirap sa'yo Onting hindi pagkakaintindihan, onting away, onting hindi pagkakaunawaan, akala mo laging solusyon yung hiwalayan. Hindi ganon. Dapat pag-usapan nyo muna ng mahinahon. Yung breakup dapat last option yun. Kapag wala na talaga kayong makitang solusyon, kapag feeling nyo sobrang toxic na talaga at wala na kayong madulot na maganda sa isa't isa, dun nyo sabihin na, sige, maghiwalay na tayo, itigil na natin to. Pero yung mag-aaway lang kayo dahil sa kung sino ang maghuhugas ng pinggan, mag-aaway lang kayo kasi hindi kayo makapag-decide kung saan kayo kakain para mag-date, diba? Sadyang kababawan yun. Marami kasing ganito ng klase ng kaso, di ba mga yes friend? Aminin nyo sa paligid ninyo, akala ninyo, ba't kaya sila naghiwalay? Siguro sobrang lalim na nung pinag-awayan nila. Pero pag nalaman mo, ang babaw lang naman. Di ba? So sayang. Yung nakipag-break dahil lang sa bugso ng damdamin, dahil lang overwhelmed, dahil lang may inis or galit na nararamdaman. Pero kapag nahimasmasan, wala na. Doon mo marirealize na, shocks, huli na ang lahat. Nasa piling na siya ng iba. Doon papasok yung panghihinayang mo. Doon papasok yung pagsisisi mo. Diba? Nag-away, nakipaghiwalay, nang hinayang, kaya sa dulo natigang. Diba? Ang lakas ng loob makipaghiwalay. Ayan tuloy, akala niya jowable siya. Akala niya every time may papatol sa kanya. Nga, tigang siya ngayon. Kasi nasabi ko sa'yo, pero kung iisipin mga yes friend, sadyang masakit yun, no? Yung hindi mo naman talaga intensyon na pakawalan or palayain siya. Sadyang gusto mo lang mag-vent out ng nararamdaman mo. Gusto mo lang maramdaman niya na meron ka pa ring halaga sa kanya. Pero wala. Pinakawalan ka niya. At pinakawalan mo siya. Kaya nangihinayang ka. Yung tipong gusto mo lang sanang magpahinga, tapos pagdilat mo, masaya na siya sa piling ng iba.
Ouch! Sakit, hapdi, pighati. Ikaw, kapag ganon sa tingin mo, dapat pa ba na hikayatin siyang bumalik sa'yo? Worth it pa ba na ipaglaban mo? Babawiin mo pa ba lalo na kung nakikita mo naman na dun na siya masaya? Lalo na kung alam mo naman na dapat pala, una pa lang pinaglaban mo na siya. Dapat pala hindi kayo humantong sa hiwalayan bago mo nalaman or na-appreciate yung tunay na halaga niya. Wala na. Hanggang tingin ka na lang sa malayo habang kumakanta ng nanghihinayang nanghihinayang ang puso ko. Kainis. Or di kaya yung kanta na na When I Was Your Man. Yan, the best talaga yan, di ba? Yung I hope he buys you flowers. I hope he held your hand when I was your man. Sakit, diba? Aray! Wala ka nang magagawa. Nasa piling na siya ng iba. Iba na yung gagawa sa kanya nung dating ginagawa mo sa kanya. At dun mo lang marirealize, dun mo lang tunay na malalaman ang halaga ng isang bagay kapag nawala na siya sa iyong buhay. Diyan papasok yung pagsisisi, yung panghihinayang. Kaya ikaw kung ayaw mong maranasan or maramdaman yan, galingan mo sa pagiging jowa dyan sa partner mo, di ba? Sulitin mo yung bawat pagkakataon habang siya ay matatawag mong sayo. Kasi we'll never know kung hanggang kailan mo siya mahahawakan, mayayakap, mahahalikan, maaangkin. Kasi maaaring bukas pagdilat mo, pagmamayari na siya ng ibang tao. Hindi mo alam kung hanggang kailan siya mananatili sa buhay mo para matawag mong sayo. Pero for some case naman, no, mga yes friend, para sa iilan, wala silang panghihinayang, lalo na dun sa mga taong sobrang nagtiis at sobrang nasaktan. Diba? Kaya nung nakalaya na sila sa sitwasyon na yun, walang panghihinayang. Okay na yun! Mas mabuti nga. Diba? And valid din yun, ha? Valid yung ganyang pakiramdam. Kumbaga, hindi sila nanghihinayang sa taong minsan sa buhay nila ay dumaan. Bagkus, nanghihinayang sila sa nakaraan, nanghihinayang sila sa panahon at efforts na sa maling tao nila nilaan. Yun, valid din yung ganyang klase ng panghihinayang. Kasi minsan, may mga tao rin naman na kapag nawala sa buhay natin, hindi tayo napapasabi ng sayang naman, sayang naman. Instead, napapasabi tayo ng ay buti naman, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at nakaraos. Diba? Alam mo yan. Para sa mga hindi nanghihinayang dyan. Yes. Mga alamang halaga, alamang self-worth. Ganyan dapat, diba? Sabi nila, mas manghihinayang pa ako sa nalaglag na barya kesa naman sa taong walang kuwenta. Boom. Ganun dapat. Ay, pero ang mas nakakapanghinayang, alam mo kung ano? Kapag hindi mo ginawa si Biboy Bibo. Charot. Hindi, ang mas nakakahinayang nabitin tayo sa usapan na to, 'di ba? Wala ko siya. Alam kong nanghihinayang ka sa isang tulad ko. Wow. Pero uuwi na po ako. Ipaubayan niyo na kay Biboy Bibo ang pahinga na gusto niya. Charot. Yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo ang BB niya sa radyo, DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin sa 101.1 Yes FM. Solid. Good night BB. Mwah, mwah.